Mad Flow Music. San Pablo eh! Norman, patay gutom. Norman, pangit, patay gutom. Norman, patay gutom. Okay na. Patay gutom si Norman. Putang ina! Norman, hampas lupa. Strong Igorot at work! Kahit kung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Makagago! Boy! Norman, pangit, hampas Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Hampas lupa Galingan mo si ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! Mga kahombre ko, pagdating ng panahon, yon ang magiging motibo ng flood, ng kung ano-anong katarantaduan na mangyayari sa ating bayan, sa ating bansa. Yung isang yon. Kaya nga sa ibang mga bansa na hindi third world country tulad nito, mariinhong pinagbabawal ang pagtapon ng kung ano-ano sa daan, kung saan-saan. Dahil dyan, di ba? Sa huli, sino magsasuffer? Tayo rin lahat eh. Diba? Okay lang ba sa'yo na ang daming basura sa kapaligiran mo? Alam nyo ba, mga kahombre ko, sa Italia o sa Japan, kapag naninigarilyo mga Hapon o ang mga European, putragis nilalagay nila sa isang lagayan. Kahit sa loob silang kotse naninigarilyo, nilalagay sa isang lagayan. Pag uwi sa bahay, sa kanila itatapon. Bakit naman ganyan, Norman? Influencer ka. May mga nagfa-follow nga sa'yo, may mga umiidolo nga sa'yo eh. Ibig sabihin, okay lang yan. This is too much, mga kahombre ko. Alam nyo yun, ang hirap din ituloy nitong content na to kasi sobrang nakakagalit siya. Kasi this is out of this world. Sobrang pangkabobohan to, mga kahombre ko. Alam nyo yun, grabe. Tas lalong nakakagalit na talagang kine-claim pa siya. Paano mo i-claim yung gantong tao, man? How? Ayon sa batas, no, you cannot legally or safely throw a cigarette out of a car window in the Philippines. It is considered littering, which is prohibited under various local ordinances, and it violates the tobacco regulation, which prohibits smoking in public places and carries fines ranging from 500 to 10,000 pesos. At isa pa, dahil nasa mountain ka, nagtapon ka, maaring makapagdulot pa yon ng sunog. Hindi ho nakakatawa, mga kahombre ko, legit yan. Dito nga sa amin, kahapon nakita ko may nasunog eh. Maririnig rin ho na nagmumura si Gusgusin sa mismong paaralan, mga kahombre ko. Ating pakinggan. God bless! Oh, God bless sa inyo. Tayo na nyo rin. Tayo na nyo rin. Tayo na nyo rin. So, labas na ho yan sa ethics or etiquette ng eskwela. Kasi masama yan, di ba? Una sa lahat, ayan ang itinuturo, huwag kang magmura sa school. Tayo na nyo rin. Ngunit, napakaganda ho ng leksyon na bitbit ng isang Norman, nagmura-mura pa rin. Oo. Tayo na nyo rin. At dito, mga kahombre ko, makikita ho natin. Di ba kang gagawa? Bait ka? Pakita mo nga ako ano yung ginawa na pare. Ako'y nagulat eh. Nagulat ako. Ay, naglakas lang. Naglakas lang sa... Hindi ba nasira talaga ako? Ano ba talagang problema kung naglabas ako ng titi sa social media, Norman? At nakakatawa pa na ikinuwento mo ito sa isang school principal. Para saan? Para siraan ako? Norman! Wala ka na may sisira sa pangalan ko. Sira naman na si Makagago WhatsApp man. Alam mo ba kung ba't ako bumalik ngayon? Dahil sa tinatawag ko na repentance. Kahit papaano, makabalik ako ng maayos-ayos sa social media. Pero hindi rin perfect, Norman. Never. Walang magiging perfecto sa akin. Kasi kung kabulastugan at kabulastugan lang, napakatindi kong hinayupak sa internet back in the day, Norman. At hindi na mabubura yon. Kaya nga, kung hipokrito ko, tulad mo, di sana pinagbubura ko na lahat ng distract ko. Lahat ng ginawa ko katarantaduan sa internet. Kaso hindi. It's everywhere. Yun ang diferensya ko sa'yo. Kasi ako, marunong akong tumanggap at marunong akong umamin sa mga pagkakamaling nagawa ko. At inamin ko na yan. Paulit-ulit na tayo dito, Norman. Wala na yan sa akin, man.
Wala na rin yan sa mga kahombre ko. Tapos na yung argumento na yan. Ikaw lang naman sa atin dalawa ang nagmamalinis. Nagmamalinis ka. Ano bang ikakalinis mo? Sa ating dalawa, ikaw yung pinakamadumi. Niwala pa ako sa 1/4 ng ikinadumi mo. Real talk lang mga kahombre ko. Kung meron mang tao na napakadumi dito, si Norman yun. Kasi ang pinakamasaklap sa kanya, hindi siya umaamin sa kamalian o kasinungalingan niya. Straight mga kahombre ko, si Norman ho ay laging nagmamalinis. Hindi na uubra yan, Norman. Wala ka na mamamanipula dito, tapos na yan. At dito, mga kahombre ko, iniyabang na naman niya yung Talagang tapos na. Si Kulaong. Ano to, araw, linggo, buwan na lang ang binibilang. Talagang katapusan na ni Kulaong. Kasi, ang mahirap na sitwasyon ni Kulaong ay yung sunod-sunod na kaso. May Napolcom, may Makagago, pamilya ni Makagago, asawa, nanay, mga Lopezes, di ba? Yan ang malalaking mga problema ni Kulaong. Ipapasara pa ng CICC ang kanyang mga social media accounts, 'di ba? Ano na talaga, ticking time bomb na lang 'to si Kulaong talaga. Malapit na. Ano lang 'to kumbaga alam din naman ni Kulaong na ano siya talaga, na pabagsak na siya. Kaya nga, nananadya na lang to na kunwari, mayabang, matapang, nagmamagaling. Pero alam niya yun. Ramdam niya. Imposible naman na hindi mo maramdaman na pabagsak ka na. Diba? Imposible naman hindi mo alam na ikaw sumisikip na yung mundo mo. Lagi niya pinagmamalaki, mga general, mga taong gobyerno. Ngayon, kailaban niya, gobyerno. Tutulungan ba siya nung bet? Na dati niyang tagabili lang ng bigas? Tutulungan ba siya nung maralag? Na dating tagadala lang ng damit niya sa BJMP? Hindi. Ate Ira, the best talaga ma-take down na din ang SOCMED platforms niya. Tignan natin kung mag-humanitarian pa yan. Siyempre, bakit ka ba nag-humanitarian, Kulaong, di ba? Para ipagyabang, ipakita na ikay tumutulong. Kung walang video, walang upload, hindi na pwedeng gumawa ng SOCMED accounts, paano malalaman ng tao tumutulong siya? Di ba? Kuya Elmer, okay lang kay Kulaong ang maraming basura kasi basura din ang pagkatao niya. Tama. Kuya Golden Takure, hindi yan influencer, under influence yan ng something. Gerald, good morning everyone. Totoo, pogi tayo, Kuya Makmak, Zenric Hardin. Kuya Sok Espiritu, hello po. Molex, the deeper MG gets in this Kulaong series, the more he learns about rules and laws. It's a nice side effect. Tama. Kuya Elmer, kaya sana nga tuluyan ng mga pagbawalan na sa SOCMED si Kulaong. Ate Jonah, nandiyan pa rin. Ate Ira, ang konti naman ng like. Ilan ba like natin? Grabe naman kayo. 142 lang yung like natin. Para nakakatamad minsan mag-live. Parang para akong nangihina na, para na ako makakatulog dito, para na akong nakakapanlata. So, paano po? Ako po papahinga na siguro. Wala naman naglalike. O konti. Ayun. Paano? Bukas na lang siguro tayo ulit. Tama na to. Tama na siguro to. Ay, mag-like naman kayo. Grabe naman kayo sa akin. Hindi naman ako si Kulaong. Okay, Ate Ira, buti nga sana kung 1K ang binigay. Malaking tulong na yun. Mabibigay ng 20 pesos. Tapos kakalad ka rin sa kahihiyan sa SOCMED. Ayumi, si Alec Pabella ang susunod na masisira ang buhay. Molex, good point, Mac. At same point, dapat may standard sila and they should stand by them.
Ate Ira, pwede kasi marami naman nakarinig, ginagamitan lang ng oath kapag nasa loob ng courtroom or kahit na anong pre-trial or hearing. Paano kung i-deny niya? Pwede ba niya i-deny yun? Okay, germ out. Yes, oo, nakita ko nga yun, na topic natin kanina. Okay. Kuya Richard, shoutout sa lahat ng eskwelahan sa Pilipinas. Tandaan niyo po, ang makuha ni Kulaong, baka madamay kayo sa mukha ni Kulaong, baka madamay kayo sa kalokohan at kamalasan. Huwag niyo patuloyin, palayasin niyo yan. Kyle Juni, literal na salo talaga tong si Kulaong. Sarap isa ko. Itapon sa Mars para di na magkalat dito sa Earth. Okay, Class Real, sa ngayon mahirap siya hagilapin pag nawala ang SOCMED niya. Iyan ang magpapahamak sa kanya lalo pag lumabas ang warrant of arrest niya. Pint Shelby, ayun, kakasuhan pa ni Karen Whitmore. Blank, payag kayo, madelete si Kulaong sa mundo. Pwede naman, sa akin, okay lang. Molex, yeah, it's all a matter of time. Ayan. Ate Pink Butterfly, durog na durog yan. Class Royal, ramdam na niya pagbagsak niya, kaya nga patakbo-takbo na siya. Richard Kapuso, today is Monday, tomorrow is the day, at mas sasaksihan natin ang the biggest duwag Kulaong. O, live tayo na nasa 24. Ramo Mega, ano yun? Gawan, ayan. Albert Berto, present. Kuya Elmer, mag-like na kasi kayo. Kailangan ipatuloy ulit si Norman, nagpurol na kutsilyo. Ate Joseph Grooms. Oy, Ate Joseph Cruz, may pakulay ka pala. Thank you ha. Salamat po sa pakulay nyo. Ayan. Salamat sa pakulay. Inday May, like dan, Boss Mac. Ayun. Kasi kapag pine-play ko minsan yung video ni MG, dito ako nakatingin sa YouTube, kaya hindi ko nakikita yung sa StreamYard. Ayan. Thank you ha. Ate Joseph Groom sa pakulay. Dito, tapos na yan. At dito, mga kahombre ko, iniyabang na naman niya yung Yahoo year niya. Oo, ito kasi nasundan. Ikaw yung nasundan dito, nakita nila eh. Oo, ako yung sinusundan ng kita nila. Akala mo ba namang nakatapat ng 7 most world popular person? Tulungan lahat ko Nag-enroll mo sa Yahoo year ng 2020. 7 world most person. Ang Pinoy ay nasa ilalim ng Stephen ko, si Ken Rocket, si Donald Trump. Ewan ko lang kung bakit pinagmamalaki ni Kulaong yan. Sa totoo lang, kaya siya nakilala noon sa Yahoo dahil hinuli siya. Pinakulong siya ng NBI. Buti sana kung prestigious award yan. Kahit nga yung mga award na natatanggap niya noon, binibili yun eh. Ewan ko ba't pinagmamalaki ni Kulaong tong mga Yahoo Awards na to. Wala naman siyang award na nakuha dyan. Kaya siya, nag-trending noon dahil hinuli siya. Pinakulong siya sa kaso niyang human trafficking. Huwag niyo kakalimutan na nung 2020 mga kahombre ko, naging trending siya dahil siya'y naaresto. So, wala naman tayo pag-uusapan dito. Ayun ang iniyayabang niya sa principal. Masabi na lang na siya yung top 10, mga kahombre ko, na most researched person sa Yahoo. Yun lang. Tapos na. Di ba? Meron bang ganyang humanitarian? Ginagawa niya lang to para matapalan yung katarantaduhan niya. At ginagamit pa ang paaralan para makalikom ng credibility sa vulnerable na mga estudyante. At dito ho, inurasan ni Gusgusin ng kanyang mga viewers. Nagpapashare kami rito. Pag umabot ng 5K ang live, baka pwede ka magbigay ng 20,000 sa school. Shout out to FLN. Okay, ganito. Pare, pambihira ito. Sige, bibigyan ko kayo ng 10 minuto o orasan natin. Nasa 3,000 na nanonood. Pag inabot ng 5,000, magbibigay kami ni paring Alex ng pampubong, 20 mil. Go. Sa dulo, umabot ito. At sinabing, Ating parang FLN ay may kasunduan at magtutulong dito sa eskwelahan. Ni-encourage ko po kayo na sana ay kita magkasama-sama sa pagtulong. Material. Sige, magbigay ka na ng commitment.
Anytime. Opo. Ito po ang kay teacher. Siya po ang head teacher ng Pikas-Pikas. Pwede nyo na hong ipakuha lang raw material mamaya dyan sa hardware. Halagang 20,000. Wala ka naman palang kapera-pera. 20 mil, hindi mo maibigay ng straight? Sinungaling ka ngang talaga. Okay lang sana kung kayo-kayo lang. Publicly, nakakahiya mga kaombre ko. At saka kung tunay kang humanitarian, ba't kailangan may kapalit pa na viewership? Why? Siyempre, principal, para sa school na yan. Alam niyo kung bakit? Dahil kumikita yan sa views at palipad. So kung hindi pala umabot ng 5,000 viewers, ibig sabihin hindi ka tutulong sa school. Hindi nyo naisip na malaking tulong para doon sa mga taong tinulungan natin. Malaking kaginhawaan para doon sa eskwelahan na mapagawa mo yung bubungan nila na tumutulong. Paano ko ipatigil ko kaya yung backhoe, kaya yung bulldozer na nagtatrabaho ngayon doon? Total, ako naman na magbabayad nun. Paano ko sabihin ko wag na lang ituloy? Di ba? Yan, Norman! Yan si Norman! Bawat galaw, merong kapalit. Higit pa sa naitulong niya. Oo! At dito, pinakamasaklap ho sa lahat, mga kaombre ko. Naglabas ng sigarilyo si Norman sa eskwelahan. Kahit sabihin na natin hindi niya ginamit, wala tayong patunay. Pero nakita naman natin na umalis siya, no? Dala niya yung isang stick na sigarilyo. Most probably, ginamit niya yan. Norman yan eh. Pastor, focus ba ka dito? Hindi ako pwede magpakita dyan. Masama po yan. Eskwelahan ng mga menor de edad. Naka-public. Bawal manigarilyo sa public. Buong Pilipinas yan eh. Maglalabas ka ng sigarilyo. Hindi ho po pwede yan. Punishable by DepEd and by lawyer. Anyway, mga kahombre ko, anong masasabi nyo sa mga kabulastugan ni Norman? Maraming salamat sa inyong panonood. Till next time, grabe talaga si Norman. One love, big fucking pants. Ayun. Inday May, pangkape lang, Boss Mac. Nako, thank you po. Hindi lang pangkape yan. May kasama pang pandesal yan, butter, o margarine. Maraming salamat po. Mercarlo Pareño, and now the end is near. Why earth moving machinery for fixing roof? Sabi ni Molex. Meruski, grabe, kahit umaga kulay dark choco talaga ako laong. Ayun alam nyo nung dati, nung nagkaroon ng batas na bawal na manigarilyo sa mga public place, isa ako sa mga tuwan-tuwa. Kasi dati, nung pumupunta ako ng monumento, minsan yung driver naninigarilyo. O kaya minsan naman yung katabi ng driver sa jeep naninigarilyo. Siyempre, kapag nasa NLEX, lahat ng usok niyan sa amin mapupunta. Kaya nakakabuisit. Tulad nun, kunwari, ako naman mapunta ng Malolos, may naninigarilyo din. Minsan yung nasa dulo dulo ng jeep. Kahit nasabihin mo nandiyan siya sa dulo, yung hangin niyan papasok pag ganun. Mapupunta sa amin yung yung usok na sigarilyo. Talaga sinisita ko po. Kapag yung driver na nanigarilyo, sinasabihan ko, Manong, hindi nyo ba alam bawal manigarilyo mga driver sa pampublikong sasakyan? Minsan titignan pa ako masama nun sa sa salamin, dun sa harapan ng jeep. Sa may harapan ng driver. Minsan naman, kapag yung naninigarilyo yung nasa may dulo ng jeep, pag sinita ko, talaga sinasabi ko sa driver, Manong, hindi nyo ba actionan yan, no? Napeperwisyo kami. May mga sakay ka dito na ayaw ng sigarilyo. May mga sakay ka ditong bata. Masama yan sa baga ng second hands mo. Tapos si Kulaong, makapalang muka. Sa DepEd Elementary School, doon pa talaga nanigarilyo. Imposible hindi niya sinigarilyo yun. Okay, Molex, maybe he was ignored a lot as kid, kaya sobrang obsessed with any sort of fame.
Binabatok-batukan daw po 'to nung bata, eh, ginagawang batok-batukan lang. Conchita Moto, good AM po sa lahat, nag-like na po, thank you po. Meruski, good day po, done like na po. Idol Mac from Santa Maria, Bulacan. Saan ka nga ulit sa Santa Maria? Meruski. Ate Joseph Grooms, thank you. Inday May. Kay Kuya James Season, kailangan ipatuli ulit si Norma ng purol na kutsilyo. Masyadong ano 'to, dapat talaga 'to kalusin. 'Yun ang ano diyan, para mawala na ang kayabangan niyang hayop na 'yan. Perwisyo dala sa ano, eh, sa mga Pilipino, hindi po nakakatulong. Talagang ano, walang kwenta ang kanyang, mga pinaggagagawa, pinagsasasabi. Wala talagang yung sabihin mong may magandang epekto sa ano, sa buhay ng mga Pilipino 'yan, wala, perwisyon totoo. Talagang ano, talagang, walang kwenta etong, pinaggagagawa ni Kulaong. Ayun. Ay, hello po Ate JB Ray, salamat po, salamat po. Ngayon, yung mga teacher ng DepEd, namnamin ninyo kung kayo'y maparusahan dahil sa ginawa ninyong pagtangkilik kay Kulaong. Namnamin ninyo, 'di ba, ang parusa ng DepEd. Kasi sigurado talagang parurusahan ng DepEd 'yan. Tingin ko hindi 'yan palalagpasin na walang mangyayari. Good evening po dito, kain tayo. Ay, sige po, thank you, thank you. Kain nyo na lang kami, ate. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.